panibagong vlogs, no? My own recipe, but thank you Lord dahil binigyan tayo ng kalaman. Binigyan sa akin. So ito yung mga miswa at mga natitirang pinirito, no? Hiningan at tilapia, no? Kanilang tanghali. Tapos ating gagamitin sa panibagong recipe. Pinagkakamag ni Lord. Apat na ignat yung pinagawa ng ito yung kamote flour, no? Sa part na to, nakikita natin sa part na yan finger para nakuha yung pino, hindi yung mga ano yun, malalaking nabubuo. Ito naman yung mga hinihimay natin isda, no? Magaling pinirito. Another recipe, another na putahe na ginagawa, no? Ito naman yung nakagawa naman tayo ng panibago for the first time kasi matagal na tayo hindi nakapagawa ng pagluluto ng original na ating recipe na pinagkaloob nito. Sa part na to, makikita nyo itong procedure na to. And siguro yun sa mga pag-size na sibuyas, red onion and garlic. Ay, ito na naman. Ito na pinakita. Ito yung mga miswa na natitira, no? Ano natin yan sa part na yan, gumawa natin para siyang peacefully kasi ano siya, dahil yung mga ingredients, no? At para din siyang ukol, kurang na lang bago recipe peacefully, no? At least tinawa na rin natin ng ating mapa, no? Ba't yung hapong yan? Thank you Lord. Lalo na yan, sa part na yan, and sa ginawa na rin natin ng original din na sauce na ating matamis, no? Matamis natin para bagay naman sa ating peacefully, no? Makikita nyo sa part na ito, finish na that, makikita nyo mamaya. At ano siya sa amin, sa Lord, thank you Lord sa may masasarap na ulam, no? Na pinaglakan mo sa amin dito. Para yung sikip naman talaga kasi wala tayong ano, wala tayong suko may gamit hindi talagang pero grateful that God, no? And love, no? I-date natin dito sa part na yan, nandun na yun, no? Mamaya mininikos na natin yun. Mininikos na lang tayo dito 5 minutes kasi muna rin siya 5 minutes, hindi 5 minutes, no? Alam nga ng kapatid, ng pamangkin ko is luto na, ayaw niya. So nung pagkanaw to well sinamain pero masarap naman talaga, walang halong biro at dahil lang tayo ay pinagkalooban ni Lord ng talent, sa kanya yung galing naman, diba? Minikos na natin yan at siyempre nandyan na yung mga templado na dyan, no? Templada, malasa, Pinoy panlasa at Pinoy original recipe, no? So yun, nandyan na yung ating magic nga, diba? Mas magic sarap. Meron tayong soy sauce na nilagay natin dun sa part na yan at may pinong paminta, no? Nalo may konting mantika, no? Para hindi siya talagang dumikit dun sa kawali, no? And yun yung mga procedure na yan, pwede nyo rin magkumagsuan nyo, pwede nyo gawin sa bahay at saan. Yan is panibagong putahe. Galing siya sa pinirito at ngayon ay ginawa natin peacefully at gising sa procedure sa isang. So yan, at pangalaw dyan, nandun na naman yan. Masarap with love cooking, no? Mahalin, no?
Talagang sa lahat ng ginagawa mo is mahalin mo, galingan mo, at ipagpasalamat mo kay Lord, no? Sa biyaya niya, dahil meron tayong mga talent, no? Na pinagkakaloob ni Lord, gift ni Lord, no? Dun sa part na yan, makikita natin yan sa finished product, no? Mamaya po, I hope na magustuhan nyo at mapanood nyo ng mahaba, malaking bagay at malaking din. Matulungan nyo din ako din sa part na yan, no? For my watchers, no? Continuous growing. That's, meron din tayo nilagay na peanut butter dyan sa part na yan. So, at ihahalo na, mekos na naman natin, no? Mekos for him. Sariling sikap, no? Sa biyaya ni Lord, no? Thank you, Lord, no? Mekos natin yan. Para yung sumasarap. Dahil lalagay natin sa miswa, no? Na tinapi ko dun sa part na yun. Ilalagay natin, halo natin. At meron pala tayong inad na tubig natin dyan. Konti lang, no? Sakto lang. At kamote flour doon din, no? Yan. Ilalagay na natin dun sa part na yan. Dahil mekos din naman, panibagong mekos now cooking time, now cooking show, and also later kain na chibugan at sarap na sarap. Kaya yan, ano naman yan. So mamaya marinate na natin yan. Hindi na kasi mga 10 minutes I think is na baga mga kung hindi siya 5 minutes, 4 minutes or mga kunting lang. Kasi pamangkin ko, tinatingin ko, love, ito yung aking bago nating recipe na pinagkalabi na. Ayaw ko. Tawang-tawa ako hindi pa yan luto. Minarinate lang ni Tito with love at with love of cooking, no? Mahalin natin yung pagluluto. Lahat ng ginagawa mo sa buhay, pangarap man yan, trabaho man yan, negosyo man yan, at lalo na kay Lord, no? Especially kay Lord, galingan mo lagi at galingan mo, mahalin mo. Kaya na pagmamahal ni Lord sa atin, talagang siya ang unang-unang nagmahal sa atin sa kabila ng ating karumihan at kasalanan. Nandyan sa sinamahan tayo, pinatawad at linis, tinawag na anak, no? Sa part na yan, thank you Lord, no? Diyan sa part na yan is nandyan na yung mga pinong paminta. Ayun, yun na naman tayo for mekos, no? So makikita nyo sa part na yan ay iba'y napasarap man naman talaga at bungkagin na ang mainit na kanin at chibugan na, lalo na sa malamig, kahit saan dyan, basta nandyan yung masarap na ulam, masarap na pagkain at ulam, yak ang tiyan ay busog na may laman. So naman, diba? Nakaka-enjoy din naman talaga sa buhay. Meron kang mga achievement. Sa mga ganyan lang din, kahit naman sa maliit na achievement o accomplishment, kahit sa malaki, lahat yan nagsisimula sa maliit hanggang sa malaki. So nai-enjoy mo yun, nagiging ano mo yun, kumbaga na sa buhay, na lalo na yan, inad na natin ng kamote flour and also yung konting tubig, no? Para may mekos natin din sa part, diba? So boy, kapag na-enjoy mo yun, na hindi lang sa habit, nasanay, minahal mo na talaga yung ginagawa mo, mabalik sa iyo yung magandang resulta, no? Magandang ma-chills and enjoy with cooking time or family bonding at sa lahat, no? At ipagkatiwala natin kay Lord. Yan, dyan naman sa part na yan, mekos mo na yan. Huwag na natin patagalin, diba? Itiriri, diba? So, ihanda ang mainit na kanin at malamig na bahaw, kung tawagin sa Bisaya, no? Malamig na kanin. At talagang babanatan na natin. Tara! Diba? Ganon, diba? Kung may umarat na,
Umarat na mainit na kanin at malamig. Busog ang tiyan at masarap pang ulam. Gantay ng isang egg din sa part na yan. At siyempre, gulong-gulong na naman time, no? Para mahalo-halo, no? Halo pate. Diba? Napakasarap na. God, thank you Lord. Yan, accomplishment. Accomplishment ko yung ganyan. Yung nagawa. Hindi lang sa aking sarili. Kaya, sige, God. Thank you Lord. Yan ay hinahalo na natin. Siyempre yun na marinate. Wala na sa 10 minutes. Gusto ko sana 18 minutes siya. 4 minutes to 5 minutes siya. Wala sa minutes na. So makikita niyo sa part na yan, hinahalo ko na siya. No? Then sa part na yan, papasok natin yung sa rep. So may wagang rep nagbibigay buhay at sarap at ligaya. Ligaya. Ano ba? Ano bang hanap mo? Pwede bang tatabain kita sa pagmamahal at masarap na ulam pag ika'y kasama ka. Ayun o. Iyon. At nandyan na. Wala. Pinirito na natin. Huwag nang patagalin at pituwi na. Yan na yan. Para siyang sabi ko may parang kulang siya. Dapat mayroong sauce. Ilagyan natin ng patapalis. Hindi naman. Sweet lover. Sweet sauce, no? Mamaya. Pero yung mga sauce na yun, hindi ko na lang talaga pinakita pala yung sauce na. Yun siya na. Hindi ko na ano yung sauce pala. I mean yung procedure na sauce na. Pero no, ayun naman is magkaiba tayo a different, no? Na is meron din naman may sanghang, di ba? So pwedeng kahit ano sauce. Uy man o suka at ano pa man. Masarap sa inyo. Sa atin, di ba? Sa lahat. So dito sa part nito is may brown. Diba? Napakasarap. Napakasarap dahil minahal tayo ni Lord. Napakasarap dahil nandyan na. Uy! Uy, nagutom na tayo nito, no? Ano naman, di ba? Uy, nag-cinematic si Brad, pakainin mo na ako. Kainin mo na ako. Pakainin ko na yan. Gutom na talaga ako. Yan. Sa part na yan. Cinematic pala tayo dyan. Sariling sikap. Pero ang pinagkakalob dyan is si Lord. Nataas natin yung biyaya nito sa kaniyang kadakilaan, no? So, huwag natin kalimutan si Lord. Magtuwal sa kanyang posiso at sa kanyang mga plano. So, lalo na din sa mga plano natin. Ino-offer natin sa kanya. Huwag tayong mainis. Importante kasi kumain. Naman, di ba? May masarap tayong ulam na pinagkakalob ni Lord. Dahil lang nakapokus din siya sa nanood siya ng mga vlogs ni sa mga foreigners, no? Sa mga ibang bansa. So, okay lang naman sa akin yun. Ang sa akin lang is kumain sila. Huwag magpakabusog dahil hinanda natin to para sa lahat. Gulat niya yung pamanggi kasi hindi kasi may video. Siguro doon sa part na kung saan tubig. So, inayos ko yung cellphone or yung camera. And yun lang naman talaga doon sa part na yan.
sa atin. Ano ba namang hindi mag-enjoy kapag masarap yung ulam, di ba? Sa buhay or sa pagdating sa pagkain tayo ay mahilig. Mga Pinoy, tayo mga Pinoy ay ito yung pinaka gusto natin sa buhay, yung kumain, no? Lalo kapag masarap yung ulam, masarap yung hinahanda, di ba? Yun talagang pinaka isa sa atin na may enjoy din na kung saan napakasarap kumain, di ba? Lalo kapag mga pinaka-paborito natin sa buhay na pagkain, no? Tayo sa ating bagong recipe, no? Miswa at yung mga tira-tira na pinirito kaninang tanghali, no? And I mean, apat na itlog at ito na yung mga pinagtanggalan ko to. At ito naman yung pinaghihimayan ko. At yan ang miswa, no? At mayroong mga ingredients at mga templado na. Dun sa part na yan, nakagulatin. Napakasarap. Para siyang chicken pili, but I think is fish pili na kasi meron tayo na nilagay dun sa part na yun. Para siyang kikiam na parang fish pili na masarap, no? Kita mo naman, diba? Nakala ng pamangkin ko ay luto na, hindi pala. So ito na yung part na ng pinirito, no? Para siyang isang ukoy, no? Pero napakasarap, lambot at maramis-namis na sauce, no? Na ating sariling recipe at sariling sauce, no? So thank you Lord dahil binigyan tayo ng idea at kumbaga kalaman, no? Yan, nagagawa natin yan. Para sa ukoy pero ang pinakano niyan is fish fillet, no? So ngiting saya, no? Dito sa part na to. Napakasarap naman. Oh Lord, thank you Lord sa ulam namin na masarap na busog din talaga kami. Para siyang talaga yung ukoy, no? Pero parang the scenes of ukoy pero ang lang is masarap talaga. So, ang hindi pa nakasubscribe is 99.2% at mga nakasubscribe is 0.8%. Please follow and subscribe. Click the bell button and all para like yung update sa aking mga vlogs at kaganapan ng aking buhay at lifestyle and good reaction. Honesty, salamat sa inyong suporta dahil tayo ay nasa 2,200 na, no? 2,191, no? Sa part na ngayon, no? So thank you sa lahat mula sa simula hanggang ngayon nakasuporta, nanood, pinanood din at minamahal nyo ako. Salamat. Wala rin kasi ako dito sa harapan nyo or continuous vlogging kung wala ang inyong panonood at follow na pagsunod, no? Subaybay sa aking channel sa lahat ng aking activities at ginagawa na na-appreciate nyo at lahat ng yan ay isa din kayo na nagbibigay sa akin ng inspirasyon at suporta na strength. But also the one is the Lord, Ziga na family, and then sa mga nagtiwala din sa akin, no? At sa mga followers, solid followers, mga old followers and new followers. So maraming po salamat sa inyong pagmamahal sa akin. Thank you po ng marami. I hope na nagustuhan nyo ang aking bagong recipe, original recipe, my own, but the one is giving or binibigay na or knowledge, no? Because of God, no? Dahil sa Panginoon, tinataloban tayo ng knowledge, no? Especially sa pagluluto, no? Na talent, na gift ni Lord yon na ginagamit natin sa maganda at siyempre, lalo na sa pagluluto ng ating mga ulam, no? Napakasarap kapag talagang naging success yung ginagawa mo for the first time na ginawang luto, no? Napakasarap. Thank you Lord, no? Nabusog kami at masarap ang aming ulam sa biyaya mo, God. Thank you din sa lahat, no? Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please like and comment. I-bell on mo na para lagi kang notify sa aking mga latest vlog and new, old vlogs and lahat ng aking kaganapan sa buhay. Good reaction, honesty, lagi niyo po akong suportahan at subaybayan at samahan sa journey ng aking mga vlog. Maraming po salamat at isa pang paalala sa akin at sa lahat, sa bawat isa.
Sabay-sabay po tayong mangarap at magtagumpay sa buhay na kasama si Lord. Huwag po tayong bumitaw, huwag po tayong umalis at humiwalay sa Kanya. Katapuin at lapitan natin at kausapin si Lord, especially sa pag-pray, no? Lagi po tayong magdadasal na kumbaga doon sa part na yun, kung anong nahihina man tayo o meron man tayong mga pinagdaanan, isa lang ang mas the best na pwede nating lapitan is the Lord of our Savior, our God King, no? Ni God, no? So, huwag mo nang hantayin, bagos tumapit na tayo at kausapin si Lord, katagpuin at hanapin si Lord, especially sa pagbabasa ng Biblia, pakinig preaching, but also yung pag-devotion, no? Bibigyan ng oras kay Lord, pakipag-usap, and damdamin at maramdaman ang iyong presensya na, especially sa pag-pray, no? Bago tayo mag-start sa mga devotion night, devotion morning, magbasa ng Bible, bagos mag-pray muna tayo para tayo i-guide ni Lord at bigyan ng halaman, kaunawaan at samahan tayo sa ating pagbabasa. Siyempre siya yung nagbigay sa atin ng buhay, source ng lahat. Kung ano meron tayo sa mundong ito ay mula sa Kanya yan nanggaling. Hiram lang natin yan. Bagos ating alagaan, ating bigyan ng halaga, especially sa pagmamahal ni Lord na tunay at walang katulad, diba? Ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin, hindi rin nagpabaya, hindi tayo iniwan mula sa simula at hanggang ngayon, mula sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, at lalong-lalo na sa mga bagay na parang tingin natin o ramdam natin na parang wala ng pag-asa. Huwag mo isipin, bago isipin, no, Lord, nandyan ka sa aking tabi. Lagi kang sinasamahan mo ako sa araw-araw. So, laban lang at magdiwala kay Lord. At kung may mga mabigat na problema at pagsubok sa buhay, always pray, ilalapit natin, i-offer natin, i-deal natin para tayo ay samahan at gabayan ano yung pwede natin gawin sa buhay. At mas the best, enjoy ang buhay na kasama si Lord at patuloy tayong sumunod sa Kanya. Maraming pong salamat sa lahat, sa bawat isa, sa buong mundo, sa Panginoon. Tunay na napakabuti mo, O Diyos, na walang katulad. Diyos na hindi nagkulang at hindi mo ako pinabayaan. At lahat tayo, hindi tayo pinabayaan, bagkus nilalaan or binibigyan tayo ng pagpapala, iniingatan, especially sa life. We are still alive, we are blessed because of God's love you. And lahat tayo, minahal tayo ni Lord. Kaya tayo ay sumamba at magsasaya, no? Especially sa hindi lang sa linggo, bagkus sa araw-araw may excite po tayo sa lahat ng ginagawa ni Lord at sa mga amazed na ginagawa ni Lord at yung kabutihan ng Diyos na nariyan upang makinig sa yung mga hinain o pinagdadasal, mga pangarap o ano man yan. Lagi natin ipagkakaloob kay Lord, pagkakatiwala, offer on all the things, no? Lahat ng yan i-offer natin and dalangin natin at samahan natin na pagdarasal at pagtitiwala ng buong puso at tinatanggap natin sa Diyos. Tinatanggap natin ang Lord sa ating buhay, sa ating sarili. Bagkus hindi na yung part na magtiwala sa sarili nating karunungan, bagkus magtiwala kay Lord sa Kaniyang napaka-the best na plano sa atin at yung mga ikaw ang Diyos ang ating unang pinagkakatiwalaan. Mahuli na tayo doon sa parte sa sarili natin. Bagkus mahalin natin Lord. Walang imposible ka Lord. At napaka-the best Lord kapag siya ang kumilos, kapag siya ang kasama mo sa hirap at ginawa. And lalong-lalo na sabay-sabay tayong mangarap at magtagumpay na kasama si Lord. Huwag tayong bigitaw. Patuloy lang kung ano man yung passion mo sa buhay, ano man yung pangarap mo, ano man gusto mo sa buhay, maging professional, no? Ano man yung gusto mong itinatahak araw-araw, o ano man yung gusto mong yung passion mo, no? Kung ano yung kakasaya mo, but also is samahan mo ng pag-pray, pagdadasal kay Lord at patuloy tayong kumawit at dumawit sa Kanya
patuloy tayong magtiwala ng buong puso sa kanyang walang imposible, diba? The God is unlimited and 24 hours, no? Narin si Lord. Tayo ay limited lang, yung ilan lang yung ating mga makakaya, mga gawin, no? Pero kapag ikaw nagtiwala kay Lord, walang imposible sa kanya. Nothing impossible with God. He works every day, no? 24 hours nandiyan si Lord. Ang kailangan lang natin kausapin, dumulog, no? Idulog natin, pagdasal, pagpasalamat, maging grateful, thankful, blessed, and gratitude and attitude, no? Magpasalamat parati, magdasal, mag-thank you kay Lord, no? Especially sa life natin na pag ginigising tayo sa umaga, nagkakalog tayo ng buhay, just thank God, no? Salamat po Panginoon, no? Sa gabi, sa araw-araw, sa lahat ng oras, huwag natin kalimutan. Always pray, maging patient, at huwag magsawang magdasal at lumapit kay Lord. Pagkos siya ang ating source ng lahat, siya ang nagbigay nitong buhay natin, siya ang unang-unang nagmahal sa atin, siya ang dakila na kailanman hindi ka iiwan. Iiwan ka man ng lahat, unang tao, kahit sino, pero si Lord, so makasigurado ko na hindi ka iiwan ni Lord. Sasamahan ka sa lahat ng iyong tinatahak, nakasama si Lord, especially sa pagsunod natin kay Lord, worship kay Lord, pag-thank God, and also magtiwala ka, hindi ka mabibigo kapag ang Diyos ang pinagkakatulaan mo, at you will accept by Lord, no? Siya lamang ang siyang mag-guide sa'yo, magmaneho sa buhay mo, siya lamang ang itinataas mo, hindi sa sarili nating kakayahan o anuman talino, yaman, pera at kasikatan, anuman yan. Basta tinanggal niya Lord lang yan, isang pitik lang yan, wala na yan. Hindi natin yan hawak, no? Yung lahat na yan. Huwag tayong makalimot kay Lord, anuman ang tagumpay, anuman ang naranasan tagumpay natin sa buhay, especially sa mga pangarap o sa mga pinagpipray natin na answer prayer, o hindi man agad-agad na-answer prayer, o hindi na agad-agad. Bagkus maraming tinuturo si Lord, maraming pinapaunawa ni Lord, pinapaintindi, at lalo-lalo na patuloy tayong kumapit at sumamba sa Kanya, at huwag tayong magkampante. Lagi natin isipin na lagi natin ipasok sa ating isipan, no? Remind ourselves na si Lord ang ating lakas, ang Diyos ang nagbigay ng lakas natin, talino, kakayahan at gift, no? Ano man yung skills mo sa buhay, ano man skills mo, singing, dancing, preaching, or any of talent, lagi natin tandaan sa akin at sa inyo at sa lahat ng Diyos ang siyang nagbigay niyan. Ang life natin, siya ang nagbigay sa atin yan. Bagkus patuloy tayong sumunod sa Kanya, obey to the Lord, His command, His promise, His plan, no? So patuloy lang kung saan kayo masaya na kasama mo si Lord, at wala kang inapakan sa buhay, sa araw-araw, sa lahat na yung ginagawa. Tuloy, no? Continuous. At balang araw, darating din yung time mo. In the God's time, God's promise, God's word, no? God's work, no? Lagi siyang nandyan, sinasamahan ka. Huwag kang bumitaw sa mga pangarap mo, nahiram ka. Humingi ka ng guide ni Lord, humingi ka ng lakas, at sa lahat ng supporters mo, kung ano man yung tinatak nyo, ano mang negosyo man to, your own business, or papasok sa trabaho, at sa lahat ng iyong tinatak sa buhay, sa pangarap at sa pagtatrabaho, especially sa trabaho, no? Sa lahat, lagi mong alalahanin na ang Lord, si God, ay nariyan parati upang ikaw isamahan, iniintindi, inunawa, minamahal. Sa kabila ng ating karumihan at kasalanan, is nandyan yung pagmamahal ni Lord. Pinatawad tayo, nilinis, no? So God is good. Bye. Thank you and God bless po. Sana may panood nyo mahaba ang aking mga vlogs, at supportahan mo po ang aking mga ginagawa, Lord, and yan yung Panginoon sa mga taong dinala mo sa aking
live vlog and everything, Lord. Salamat ng marami. Amen. Thank you, Lord.